Hi everyone, welcome back sa aking YouTube channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss another word problem for civil service exam, so number 44. Okay, so sana napanood nyo na simula number 1. So Angela worked from 7:20 a.m. to 5:05 p.m. with 1 hour lunch break. How much did she earn that day if she is paid 96 pesos for every hour that she worked? So choices, 840 pesos, 960 pesos, 936 pesos, or 216 pesos. Okay, so ang question nga pala na ito ay galing lang sa aming GC. So hindi ko pala na-screenshot. Galing sa GC namin ito, sinend lang. Okay, sasagutan natin. Okay, so kailangan lang natin bilangin yung total na number of hours tapos i-multiply natin sa rate. So di ba ang rate natin dito, ang sabi ay how much did she earn that day? So, ayan ang hinahanap. Earn that day if she is paid 96 pesos for every hour. So, kailangan lang natin, simpleng multiplication lang ito. So, kailangan lang nating bilangin yung 7:20 a.m. papuntang 5:05 p.m. Tapos, ima-minus natin yung 1 hour. Ayan, meron tayong 1 hour lunch break. Okay, so subtract lang natin yan. 5:05. So, 5:05 PM, i-subtract lang natin yung 7:20 AM tapos bawasan natin ng 1 hour lunch break. Kung ilan yung sagot ay i-multiply lang natin sa rate niya per hour which is 96. Okay, so para madaling i-subtract ay itong 5 gawin nating 24 hours na format. So plus 12 lang tayo dito. 5:05 the same yan sa plus 12 so that is 17:05. Subtract lang natin yung 7:20 AM. Okay, so 7:20 AM. Pag sinubtract, kung mapapansin nyo, 5 tong minutes tapos 20 dito. So, kailangan nating mag-borrow. Mag-borrow 1 tayo. Dito sa 17, mag-borrow 1 tayo. Gagawin nating 16. Tapos, alam naman natin, ang 1 hour, ang 1 hour ay equal sa 60 minutes. So, magiging siyang 1660. Yan yung 17. Okay, so parehas yan sa 1660. Kaso may 5 pa dito. Okay? May 5 pa, so magiging siyang 1665. And then subtract natin yung 720. Ayan. Pwede na nang i-subtract directly. 5 minus 0, so that is 5. 6 minus 2, that is 4. And then we have 16 minus 7, that is equal to 9. So 9:45 pero meron pang 1 hour. 1 hour lunch break. So yung total na tinrabaho ni Angela ay minus 1 pa. So ang total ay 8 minutes, 8 hours and 45 minutes. Okay? So tapos, ang rate daw niya ay 96. So i-multiply natin sa 96. Pero itong 45 minutes, kailangan i-convert natin ito sa hour. Kasi itong 96 ay for every hour yan. So convert natin itong 45 minutes sa oras. So at ang conversion, 1 hour ay 60 minutes. So convert lang natin 45 minutes. I-multiply natin sa conversion. Minutes ang kino-convert, kailangan yung minutes nasa denominator. So magiging 60 minutes yan. And then yung 1 hour nandito. So maka-cancel na yung minutes. So matitira 45 over 60. So pwedeng i-lowest term yan, 45 over 60, 60 hours. So divide lang natin parehas sa 15. 45 divided by 15, that is 3. 60 divided by 15, that is equal to 4. So ayan, para madali na nating ma-change ito sa... Pwedeng i-change sa decimal yung 3/4. Pwede naman yung 3/4 i-multiply na lang natin dito sa 96 din. Okay, so dalawang way yan eh. Kung gusto natin fraction, 3/4 ang gagamitin natin. Kung gusto naman nating decimal, edi i-convert natin 3 divided by 4. Magiging ang sagot dyan ay 0.75. So, ayan, pakita natin dito. 3 divided by 4, dagdag tayo ng dalawang 0. Ang decimal itapat dito. 3 divided by 4 cannot be, so 0 yan. 30 divided by 4, that is 7. 7 times 4, 28. Subtract, we have 2, bring down 0. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. Okay, so therefore, ang total natin na hour ay 8.75. So 8.75, i-multiply natin sa 96 yung rate niya. Or pwede naman kung saan kayo mas komportable, pwedeng decimal, pwedeng fraction. Kapag fraction, 8 and 3/4. 8 and 3/4, i-multiply natin sa 96. Ako para sa akin, mas madali itong, ang gagawin ko dito ay itong fraction. Mas madali para sa akin itong fraction.
Kasi itong decimal, naging 3 digits. Kapag fraction, divide lang natin to directly. Itong 8, i-distribute sa 96. Tapos itong 3/4, distribute din sa 96. Kasi divisible itong 96 sa 4, divisible yan eh. So kahit alin sa dalawa ang gusto nyong gawin, so ipakita natin parehas. Okay, so burahin ko lang siguro muna itong nandito. Yan, so burahin natin ito. Pakita natin parehas. Yan, so malalobat na. I-charge ko muna. So pakita natin parehas ang solution sa decimal tsaka sa fraction. So para meron kayong option kung saan kayo mas nadadalian, decimal ba or fraction, yun ang gamitin nyo. So unahin natin yung decimal. So we have decimal 8.75. Medyo mahirap pala kasi itong decimal kasi ang laking number. So 8.75 times 96. 6 times 5 we have 30. 6 times 7, 42 plus 3, we have 45. 6 times 8 is 48 plus 4, so that is 52. And then for 9 naman, 9 times 5, burahin muna natin itong carry dito. So 9 times 5, so that is equal to 45. Dito ilagay yung 5. 9 times 7, 63 plus 4, so that is 67. 9 times 8 is 72 plus 6, so that is 78. And then add na natin. So bring down 0. 5 plus 5 is yan, 0, 10. So 1 plus 2 plus 7, another 10, carry 1. 1 plus 5 is 6 plus 8, so that is 4, 14. 1 plus 7, so that is 8. So ilang decimal? May 2 decimal tayo dito sa 8.75. So may decimal tayo dito. The correct answer is 840, which is letter A, 840. So paano naman kapag itong fraction? So kapag fraction ang gagamitin natin, dinidistribute lang ito. So pwede natin i-distribute yan. So 8 and 3/4 times 96. May shortcut kasi dito pwedeng i-distribute. Kasi yung iba ang gagawin dito pag nagmo-multiply ng mixed number sa whole number, chine-change ito sa improper. Improper, 4 times 8 magiging 32 tapos plus 3. So pwede rin naman yon. So i-change natin 4 times 8, so that is 32. And then add natin dito. So 32 plus 3, we have 35 over 4 times 96. Okay? Tapos unahin natin yung division. 96 divided by 4. So 96 divided by 4. So eksakto yan. We have 2. 2 times 4, that is equal to 8. Subtract 9 minus 8 is 1. Bring down 6. 16 divided by 4 is 4 times 4, 16. So walang remainder. So therefore, ang sagot na dito ay 24. So tapos 2 digits pa rin, ano? So 35 times 24. So yan ay magiging final answer. So parang mas humaba pa pala dito sa fraction. So kaya kung saan nga kayo mas nadalian, yun ang gamitin nyo. Okay, so 4 times 5, we have 20. 4 times 3 is 12 plus 2, so we have 14. And then 2 naman, distribute natin yung 2. 2 times 5, we have 10, carry 1. 2 times 3 is 6 plus 1, so we have 7. And then add natin, so we have 0, 4, 1 plus 7 is 8. So 840, same answer tayo. Letter A, 840 yung tamang sagot. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko. So meron tayong pinakitang dalawang solution. So kung may math question kayo, ay comment lang dito sa aking YouTube channel na GTR Math Tutorial or Facebook na RJ Enseñado. Okay, so bye-bye and God bless.